Church. As we start po, tayo po ay mag-offer ng atin pong best na pag-aawitan sa Panginoon. May I invite everyone to please stand and let us sing When the Saints Go Marching In from its first verse, second, third, up to its fourth verse po ng awit. Awitin po natin ito. On the first verse, sing. I'm a pilgrim and a stranger, wandering to this world of sin. On my way to that fair city, when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, I know I'll see my Savior if my life is free from sin. Heaven's doors will open for me when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. When we gather round the throne and the gates are closed within, I'll be shouting glory, glory. When the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Last verse. I'm waiting for that chariot to swing low and I'll step in. On the clouds I'll ride to heaven when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. It matters so little how much you may own, the places you've been, or the people you've known. For it all comes to nothing when placed at His feet. It's nothing to Jesus, just memories to keep. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall you have but one life. You can take all the treasures from faraway lands and take all the riches you can hold in your hands and take all the pleasures your riches can buy. But what will you have when it's your time to die?
so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one life. When you recall, you have but one life. The days pass so swiftly, the months come and go, the years melt away like the new falling snow. Spring turns to summer, then summer to fall. Autumn brings winter, then death comes to all. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one life. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have but one life. One life. Ama naming Diyos, salamat dahil meron kayong Espiritong Banal na nagbibigay sa amin ng energy, ng encouragement, ng comfort, at another thing, Panginoon, ng tapang to do your will. Kung wala siya, wala kaming magagawa. Wala kaming wisdom. Wala kaming guidance. Wala kaming conviction. Wala kaming rebuke. Wala kaming correction. Kaya salamat sa banal na Espiritu, sa inyong salita, at sa Panginoong Kristo, at sa inyo aming Ama. Pangunahan at gabayan kami muli sa topic na ito tungkol sa seryosong pagbibigay. Patawad, Panginoon, sa mga pagkukulang namin. Kung kami ay nagkulang sa inyo, naging mga Kristiyano kaming pabaya, naging Kristiyano kami na hindi sununod ang mga prinsipyo nyo, sa halip yung mga sarili naming kagustuhan ang mga pinagsusunod namin, kaya ganito ang mga buhay namin. Patawad doon, Panginoon, at bigyan mo kami, Panginoon, ngayon ng bagong chance to do your will. To do your will. Salamat po, Ama. Ito panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Puna po tayo. Sa panahon po natin ngayon, napakahirap pong mag-imbita ng mga unbeliever. Dahil kaisipan ngayon ng maraming unbeliever, kapag sinabing church, pera-pera lang yan. At pag sinabing pastor, scam yan. At pera-pera yan. Do you remember yung balita, yung sinuli, may mga private army? Mga impostor yun eh. Tuloy, dahil sa balita, pati yung mga tunay na pastor nadamay. Kaya marami ngayon ng mga unbeliever, pag sinabing pastor, ang tingin nila, pera-pera lang. At ito pa ang nakakalungkot, dahil gano'n ang kanilang paniniwala, hindi na nila ngayon pinapaniwalaan itong Biblia. Dahil sa gano'n
kalagayan. Ngayon, mapalad tayo kung makakapag-invite tayo. Kung minsan nasama sa iyo yung bisita mo dahil napilitan. O kaya naman, may okasyon, may binyag, kaya nasama, may anniversary. O kaya naman, napangakuan mo na ililibre mo ng milk tea, kaya sumama sa iyo. Ganyan eh. Pero bibihira yung maiimbita mo sa panahon natin ngayon na seryosong kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil ang tao po, meron po siyang gusto at saka meron po siyang ayaw. Ang tawag po sa gusto ng tao at sa ayaw ng tao, universal attitude. Pag sinabing universal attitude, lahat ng tao, karamihang tao, ganito attitude. Kuminsan nga, pati believer ganito ugali. Kaya ang tawag ko dito, universal attitude. Unahin natin yung gusto bago yung ayaw. Ano ang gusto ng tao? Ang gusto ng tao, una, mabigyan. Tumanggap. Marigaluhan. At higit sa lahat, listen carefully, lalo mga young people, mailibre. Di ba universal attitude yan? Lahat ng tao, ang gusto, magkamal, magkaroon. Magkamal. Yan ang gusto ng tao. Lahat yan. Kaya kahit nga believer, sinasabi ko sa inyo, ganyan ang attitude ko minsan eh. Ngayon ang tanong, ano naman yung universal attitude na pangalawa? Yung meron siyang ayaw. Ano yung ayaw na ito? Ayaw niya na siya ay mababawasan. Ayaw niya na siya ay magbibigay. Ayaw niya na siya yung manlilibre. Ayaw niya na siya ang bibili. Siya yung magreregalo. Siya yung ganito, ganyan. Yan ang universal attitude ng tao na ayaw niya na siya ay mabawasan. Pansinin niyo itong maigi. Listen carefully. Okay na po ba? Okay na po ba kayo dyan? Hello? Huwag pong magkwentuhan pag ako po ay nagpipreach. Baka masayang po. Hindi na po tayo mga baby Christian. Papagalitan ko kayo ngayon kung kailangan kayong pagalitan. Hindi na tayo mga bata dito na magtatampo-tampo pag pinagalitan. Are you with me? Ngayon kung tatampo-tampo ka pa rin pag napapagalitan ka, baby Christian ka. Hindi tayo lalago pag lagi tayo nanghihimas ng likod. Pag sinabing listen carefully, listen carefully. Ano po ang ayaw ng tao? Mabawasan. Pansinin niyo po ito. Parang nagsipaglungkot kayo. Parang ayaw niyo ng rebuke. Are you happy this morning? Yes! Yan, dapat ganyan. Amen? Ang malago, kapag nirebuke, masaya pa. Amen? Okay, ano ayaw ng tao? Makinig maigi. Meron kayong 5 anak. Professional lahat. At may magagandang trabaho. Pansinin niyo ito. Pag dumating ang electric bill, naghihilian kung sino magbabayad. Dahil ayaw ng tao, siya yung magbabayad. Nakaka-relate po ba kayo, mga nanay? Okay, ganito. Halimbawa naman, dahil organized kayo sa bahay, nakatoka ang mga bills. Ganyan eh, ano? Nakatoka yung bill sa kanya, yung electric bill. Pagdating ng bill, malaki. Anong gagawin yan? Maghahanap ng masisisi. Bakit kasi maghapon nakabukas ang TV na nakakonekta sa internet, nood kayo ng nood ng Netflix? Yung computer maghapon nakabukas, laro kayo ng laro ng ML. Pag malaki ang bill, naghahanap ng masisisi. Dapat naman kung minsan talaga sisihin yung mga yun eh. Kapag Netflix, ipinopost pa pag nag-CR. Pag preaching ni pastor, tinutulugan. At pino-forward pa, sabi ni Junel, 10 times. Ang tagal
Pag Netflix, mulat na mulat ang mga mata. At kahit English, pinipilit intindihin. Samantalong yung preaching, Tagalog na Tagalog. Ayaw pakinggan. Alam niyo ba ibig sabihin ng repentance? Change of one's mind. Dapat magbago ka na ng isip mo. Mag-repent ka. Amen? Church, may gusto at may ayaw ang tao. Ang gusto ng tao, universal attitude, tumanggap lang. Pero ayaw niyang mabawasan. Okay. Tingnan niyo katabi niyo. May ganun ba siyang attitude? Okay. Yung iba, wala. Ito pa ang katotohanan na yung ayaw ng tao, yun naman ang gusto ng Diyos. Yung gusto ng tao, yun naman ang ayaw ng Diyos. Tama po ba yan? Okay. God loveth a cheerful giver. Ang tao kasi, makalupa lang ang pag-iisip. Maraming tao, kahit nga Kristiyano walang makalangit na pag-iisip. Di mo ba? Ang makalangit na pag-iisip ito, ang makalangit na pag-iisip, ang gusto ng Diyos, yung tao, yung Kristiyano, nagbibigay. Hindi yung inaayawan niya, yung pagbibigay. Dapat pag pinag-usapan ng giving sa loob ng church, sa harapan ng mga Kristiyano, dapat tuwang-tuwa ang Kristiyano. Dapat nagagalak, hindi yung biglang, giving na naman. Alam nang may pandemic God loveth a cheerful giver. Tanungin kita, anong kaisipan meron ka? Makalupa, makalangit? Ang makalangit na kaisipan, God loveth a cheerful giver. Okay. Hindi ko dala wallet ko Ang pera itself, wala po yung eternal value. Kahit gaano pa karami pera ng tao, wala yung eternal value. Kahit po, nasa iyo na ang lahat. Wala yung eternal value. Nagkakaroon lang ng eternal value ang pera. Una, pag ginamit sa kalooban ng Diyos. From peso to eternal value. Halimbawa, giving to the needy, giving to the missionary, honor your father and your mother. Alam niyo, during quarantine, meron akong isang bagay na ipinaisip sa akin ng Lord. Ako po ay manggugupit bago ako naging pastor. Yan ang isa sa gift ko. Ito na naisip ko during quarantine. Ako manggugupit ako, pero wala akong maayos na gamit pang gupit. At hindi lang yun ang naisip ko, at pinaisip pa sa akin ng Panginoon. Ako gumugupit sa tatay ko. Hinihintay ako ng tatay ko, at pagdating ko niyan, Bernardo, pogi kong anak, baka pwedeng gupitan mo ako. Talagang kompleto pa pag binabanggit ng tatay ko pangalan ko Ako naman ay asiwang-asiwa. Bernardo. Buti nga, hindi nilagyan ng curfew Pero plano na natin, sana lang nanay ko yun. Buti, di natuloy. Praise God, amen. Sabi ko, Lord, gusto kong i-honor tatay ko. Naghanap ako ng one of the best clipper. Clipper po yung gano'n na hindi po razor ang tawag doon, ang razor yung pang-ahit. Mali po ang tawag na razor. Ang razor, labaha po yun. Ang clipper po, ito yung makinarya, machine. Nag-search ako ng one of the best clipper sa buong mundo. Wow! Tindi, And then, tinignan ko kung saan nabibili. Meron sa Malolos. Legit seller siya. And then, nag-ipon ako. Finally, tinugon ako ng Diyos. And then, nakabili ko nun. Sabi ko, ni sa akin, hindi ko gagamitin ito, kahit quarantine. Ito yung una kong gagamitin sa tatay ko. Pagbibigay ng honor sa tatay ko. Amen?
Natatranslate lang ang peso into eternal value kapag yung peso ginamit mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, nagkakaroon lang ng eternal value ang peso kapag ito ay inoffer mo sa Diyos at nagamit, Sir Lester, sa gawain ng Panginoon. Alam niyo yung mga tithes and offering natin, yung first fruit natin, si Ate Klingay nangahawak, pero pinagpipray pa yan, under prayer pa yan. I-audit nyo ako bago nyo kunin yan. I'm willing. Bawat sentimo na ibinibigay sa church, count for the glory of God. Okay. Nagkakaroon lang ng eternal value ang pera when it give it to the Lord. Okay. Ngayon po, ano title natin? Don't lose your opportunity to give. Okay. Alam niyo ba o hindi pa? Tayo lang ang may opportunity na makapagbigay at magkaroon ng eternal value yung ibibigay natin. Tayo lang po yan. Tayo lang ang may privilege yan. Kristiyano lang yan. Kahit bilyonaryo ka, Jaime, kung ikaw ay unbeliever, kahit i-donate mo pa yan sa lahat ng ano tawag dyan, ng charity. Kay charity, kay charis. Kahit ibigay mo pa lang lahat yan, Brother Jaime. Kung sinong charity yan. Kung unbeliever ka, impyerno pa rin ang punta mo. Wala pa rin yung eternal value. Pero ikaw na yung pinakamahirap sa mundong ibabaw, katulad ng babaeng balo na 2 kusing na lang ang pera dahil may pagtitiwala at pagkakilala sa Panginoon. Nung inihulog niya, sabi ng Panginoon, mas malaki ibinigay noon. Counted yon. Amen? Tayo lang po ang may privilege na ganon. At wag naman po nating sayangin. Sabi nga nung kanta kanina, isa lang po yung tsansa natin. Nung nag-first pro tayo, hindi mo pinulpil. That is first chance. Second chance, hindi mo na naman pinulpil. Aba, ang third chance, too much na yan. Are you with me? Hindi na kita kayang sagutin dyan sa Panginoon. Di ba ang binibigay lang lagi ng mga tao, second chance? Pero pag pinapangatluhan aba hindi na. Every centavo count when you give it to the Lord. To the Lord. Okay. Punta tayo dito. Basic. Tithes and offering. Tithes and offering. According po sa survey ng mga kapastoran at sa mga churches, meron daw pong top 3. Tignan niyo maigi, top 3. Alam ng Kristiyano, itinuturo sa Kristiyano, maliwanag sa Kristiyano, pero hindi ginagawa. Top 3 po ito. Kung kayo po ay mayroong notebook, ilista niyo po ito. Number 1, tithes and offering. Number 2, forgiveness. Number 3, soul winning. Pastor, bakit top 3 ang soul winning? Okay ka lang ba, sir? Ganoon nga, sir. Sa'yo energy ko pag tinitignan kita eh. Pag medyo malungkot ka, parang nalulungkot din ako eh. Ano? Parang magkaano tayo ng espiritu, sir eh. Ano? Mukhang ikaw magmamana ng aking bato eh. Kaya kisig-kisigan mo ngayon. I've alert, awake enthusiasm. Ano? Okay. Ano kaya ang top 3? Bakit top 3 yung soul winning? Makinig maigi. Kaya number 3 ang soul winning. Kasi kapag may prayer request, mababasa mo yan. Diba? Medyo ginagawa pa yan eh. Yung pakipag-pray po, yung unsaved loved ones, mawitnessan ko, ganito, ganyan. Bakit number 2 yung forgiveness? Nakabasa na ba kayo at nakarinig na kayo ng prayer request na ipag-pray niyo po ako, yung kinaiinisan ko, mapatawad ko na. Di ba bihira? Lalo na yung number 1. Wala kayong maririnig na prayer request na ipag-pray niyo po ako na maging tapat na saan? Sa tithes and
offering. Bakit hindi niya yung gagawin? Kasi mabibisyoso siya na siya ay hindi nagtitithes and offering. Maraming Kristiyano, inililihim yung ganyan. Lihim sa tao, pero kapatid, hindi yan lihim sa Diyos. Di ba? Kung minsan, ang ganda-ganda pa ng ngiti mo, basta nabibless ako sa preaching, wow, amen, praise the Lord, amen. Kung makasigaw ng amen, talagang sagad, talagang galit na galit ang lalamunan, amen. Pero hindi nagtatites. Kahusay, ano? Top 3 po yan. Alam, itinuturo, pero hindi ginagawa. Okay. Punta na tayo sa favorite natin na aklat. Sumalakay. Okay. Ito po ay lagi nang napipreach. Ito reminder lang naman po ito sa atin eh. 5 buwan tayong nabakante. Ilan sa inyo kinalawang na. Kaya hindi na tayo pumayag ngayon. Kaya medyo, tawag niya, steel brush tayo ng konti. Magaspang yan, di ba? Ang steel brush, medyo magaspang yan, Pero kailangan para kuminis uli, di po ba? Okay, are you ready? Okay. Will a man rob God? Nagtatanong, Nagmamaang-maangan. Di ba? Will a man rob God? Yet, ye have robbed me, sabi ng Panginoon. But ye say, nagtanong pa, mang talaga ha? Wherein we have robbed thee. Saan ka namin, Panginoon, ninanakawan? Aba, piling walang ginagawa atraso ha? Okay, in tithes and offering. Ayan. Sino sa inyo dito, lahat ng palusot gagawin, wag lang mag-tithes and offering? Maraming ganyan. Pag mag-o-offeringan na, nag-CCR. Yeah. Pag mag-o-offeringan na, mga patay malisya. Kunyari, kinakausap yung katawin. Pareha sila. Kunyari naman, sumasagot sa tanong ng isa. Hanggang matapos ang offering. Sino sa atin ganon? Lahat ng palusot, ginagawa. Huwag lang makapag-tithes in offering. Alam niya, may kilala ako. Nag-abroad. Hindi yun, mali iniisip niyo, hindi yun. Nag-abroad. Hindi nagpapadala ng tithes niya. Kasi kuripot. Meron siyang universal attitude. Nakakita ngayon doon ng simbahan na hindi naniniwala sa tithes. Jackpot siya. Ayan. Alam mo mga kapatid, ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Kailan sinabi ito ng Panginoon? Old Testament? O New Testament? Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. That is tithes and offering. Kanya ba yon? Kanya. Kasi sabi niya, ninanakawan ba ng tawang Diyos? Ninanakawan niyo ko saan? Sa tithes and offering. Ibig sabihin ng tithes and offering, kanya. In fact, mga kapatid, lahat ng bahay, pag-aari natin dito, si Diyos ang may-ari dyan. Makinig kayo maigi. Sir Lester, walang sinabi ang Diyos na ownership sa tao. Ang sinabi ng Diyos, stewardship. Hindi sa'yo yan. Ipinagkatiwala lang sa'yo ng Diyos. Dahil lang lahat ng bagay, pag-aari ng Diyos. Minsan, ganyan ang ibang palusot, humahanap ng kakampi, maghahanap ng turo na hindi naniniwala sa tithes and offering. Ang tawag dyan, palusot. Say it with me, palusot. Pakilakas po. Ayun, yun ang tawag doon. Palusot. Sino magaling dyan? Sino expert dyan? Sa Diyos, hindi ka makakalusot. Okay. Yung iba, pag hindi sila nakapag-tithes in offering, halimbawa, nag-offering na tayo dito, tapos na, alam niyo kung anong isip ng iba? Nakalusot. Nakatipid. Ayan.
Nakatipid. Nakatipid ba? Mamaya pag-uusapan natin kung nakatipid tayo. Ako po, 18 years na pastor na sa biyaya ng Panginoon. I find out, yung mga unfaithful sa tithes, binawian din ng Diyos. At ang nakakalungkot, nakakatakot pa nung binawi ng Diyos. Hindi po nakatipid. Hindi po nakatipid. Binawian ng Diyos. Di ba? Palusot ito. Patay mali siya. Saan po namin kayo, Panginoon, ninanakawan? Sino sa inyo dito gustong-gusto ang magnanakaw? Yung bang meron kayong kapitbahay na magnanakaw, alam mong talagang magaling pumitik, eka nga. Pag napitik yung electric fan mo, pag napitik yung video okay mo sa bahay, yari yan. Pag meron kang kapitbahay na magnanakaw, siguro lahat ng langlak, kila Atikling, bibilin mo eh. Yung pinakamahusay na lock. Lalo na't magbabakasyon ka ng ilang buwan, naku po, grabe siguro. Lahat siguro ng CCTV, papaandarin mo. Another thing, sino sa inyo gusto manakawan? Yun bang, yung buong sweldo mo, ipinambili mo ng setup ng motor mo, tapos ipinarada mo lang doon sa labas ng 7-Eleven, bibili ka lang ng tubig, paglabas mo, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. It hurts, you know? Ang sakit nun. Yung mga ayaw mong ipinahiram dahil ang katwiran mo, malaki na gastos ko dito. Ni ayaw mong palapitan sa kapatid mong bunso dahil baka makalmot nung ballpen. Kinukumutan mo pa. At hindi mo ipinapahiram. At pag gustong umangkas ng nanay mo, ayaw mo. Pinapamasahe ka na lang. Nanakaw. Ayan. Ayaw natin una ng magnanakaw. Pangalawa, ayaw nating manakawan. Alam natin ang pakiramdam, masakit. Kaya sa Diyos, ano kaya sa Diyos yun? Masakit din yun. Ano kanya po? Akala nyo ganun-ganun lang yung lumulusot kayo at saka sabi nyo, nakakatipid kayo, hindi kayo nagtatas. Akala nyo, ganun-ganun lang yan sa kaisipan ng langit. Hindi po. Sabihin nyo nga po, kaisipan ng langit. Hindi ang kaisipan ng langit. Ninanakawan nyo ako. Ninanakawan nyo ako. Kaya ito ang parusa ng Diyos. Ito ang judgment ng Diyos. Ye are cursed with a curse. For you have robbed me, even this whole nation. Makinig maigi. Alam mo ba, kapatid, kapag hindi ka nagtatights, ang ini-invite mo sa bahay mo, curse. Are you with me? Okay. Curse. Yung bang ma-hospital ka, naubos pera mo, paglabas mo, hindi ka pa rin magaling. Curse. You invite curse. Pag hindi ka nag-catch and offering sa Panginoon, binubuksan mo yung pinto, lahat ng pinto, pati bintana. Kaya mo umiinog sa loob ng bahay. Curse. Ang sabi dito, hindi lang ikaw ang maapektuhan nun even this whole nation. Ay mas matindi yung judgment ng Diyos, whole nation. Ano pa yung bahay mo? Katiting yan para i-curse ng Diyos. Ang curse nga, ang naapektuhan ng curse, buong bansa. Ano lang yung sarili mo? Ano lang yung bahay mo? Ang naapektuhan nito, buong bansa. Kaya kung gusto nating makabawas talaga sa pandemic, mag-tithes tayo. Ito, ulitin ko, na-preach ko na ito Alam niyo kung kahit ito dumadanas ng ganito ka-worse. Kasi marami ng Kristiyano hindi nagtatights. Hindi nagtatights. Okay. Another thing. Bring ye. Pag sinabing ye, all the believers. Walang exemption. All the
Believers, wala kang mababasa dito yung may trabaho lang. Wala kang mababasa dito yung kumikita ng kinsenas katapusan. Ang nakalagay dito, bring ye. Ikaw. Pastor, hindi ako makakapag-tithes. Bakit kapatid? Wala po akong trabaho. Ganun ba? Pero lagi kang naka-online. Pastor, hindi ako makakapag-tithes kasi estudyante pa lang po ako. Wala pa po akong kinikita. Pero lagi kang naka-gel. Kung walang dumadating na biyaya sa bahay mo, dapat ek ka na. Alam niyo yung ek? Ektad. Alam niyo yung salitang yan? Dapat wala ka na sa mundo. Habang nabubuhay tayo, ibig sabihin may pagpapalang dumadating. Tawag ko ulit doon, palusot. Sepid me. Yun ang tawag doon. Palusot. Ang nakalagay, all the tithes into the, all. Makinig maigi. Ang nakalagay dito, all. Alam nyo ba na lahat ng biyayang dumadating sa atin may tithes? Mamaya pag uwi may nagbigay sa inyo ng 100. Magkano tithes doon? 10. May dumating na 1,000. 100. Kaya ako, hindi ito sa pagmamayabang. Kasi, ito prinsipyo ko all. Gusto ko, na kapag ako hindi regaluhan, huwag mong aalisin yung price tag. Bakit po? Biblical yun Lahat, ipagtatites mo. Kaya, reminder lang po, kung gusto niyo po akong regaluhan, ilagay niyo po yung presyo. Kung minsan, kinukuha ko po tuloy, kung minsan yung bolang kristal. O bolang bilog, wag tutulog-tulog, sabihin sa akin kung magkano ang presyo nitong necktie. Hinuhulaan ko talaga yan. Hinuhulaan ko. Kung minsan pag nagbigay ng patola, kinikilo. Tapos yung SRP, kung magkano, hindi, to be honest po, ganyan ang ginagawa ko. Pinang-practice ko. Kaya kung minsan pinasosobrahan ko talaga yung tithes and offering ko, baka mamaya may blessing na dumating, nakaligtaan ko. Mahirap Kasi ang nakalagay sa Bible, all. Evaluate nyo kung nag-evaluate kayo ng sarili. Baka namimiss mo yung all. Alam nyo po ba o hindi nyo pa alam? Alam nyo ba na lahat ng tao nagtatites? Kahit unbeliever? Lahat. Lahat. Hindi, tithes talaga. Bukod sa tax. Sa tithes talaga. Hindi nyo alam yan? Ngayon malalaman nyo na. Kahit unbeliever at believer, faithful lahat sa tithes. Saan nagta-tithes? Yung iba sa SM. Yung iba sa cellphone. Iba pambayad ng internet. Ayan. Kaya lang doon nagta-tithes. Pero faithful. Ayan. Ganito po, Maraming Kristiyano ganito ginagawa. Makinig maigi. Kukunin lahat ng tithes at idadagdag sa pambayad sa kuryente. Mali po yun. Ang nakalagay sa Bible, bring ye all the tithes into the what? Storehouse, not SM. Hindi sa milk tea. Hindi doon sa Korean, ano tawag doon sa mga Korean na yun? Ayun, yung sang-sang-wich, sa-sa-sa-cha. Hindi doon. Ito pa practice ko. Meron po akong specific na wallet. Doon ko nilalagay yung tithes ko. Baka mamaya ganun mangyari sa akin makuha ko yun at madala ko kung saan-saan. Sa Panginoon yun Hindi ko pang SM yun. Hindi ko yung pangbili ng... Hindi ko yung pang-adjust. Naku, 5 buwan na akong... Kaya siguro sumasakit na yung lalamunan ko Matindi siguro nakakapit dito ng mga bacteria, virus. Matindi pa siguro sa COVID ngayon Tuwing gigising ko ng maaga, masakit yung ganito ko. No? Wala po akong wala po akong...
Dahil yan dito sa mga goma na 5 buwan na hindi. Pag nga gumanyan ako, iba na dating eh. Talagang inaantok ako pag naamoy ko eh. Kaya sabi ko sa inyo, mag-face shield. Nagiget yun ako ngayon? Kung ano purpose niyan? Oh. Yan yun. Okay. Okay na po ba? Hello church, ang pangarap ko bilang pastor nyo, lahat kayo umasenso. At wala nang sikretong para umasenso, kung hindi yung prinsipyo ng Bible. Akala mo lang masakit yan, pero yan ang kailangan mo para umasenso ka. Akala mo lang yun. Gusto ko sa inyo lahat umasenso. Lahat ng taga-Berean Bible Baptist Church, gusto ko umasenso. Ayoko may naiiwan sa ladlaran. Ayaw po natin yan. Okay. And there be me, okay. May susunod dito. Okay. Meron pa pala ako ibang sasabihin bago yon. Mali yung timing. Okay. Ang katwiran ng iba, yung salitang ye, yun nga mahirap sila. Alam nyo, yung katwiran na yung palusot lang talaga yun. It's just a matter of the heart. Kahit mahirap ka kung tama puso mo, gagawin mo eh. Ito yung susunod. Mali yung time mo kanina. Sorry Okay, ito talaga yun eh. Ayan. Yung Macedonian church, kahit deep poverty sila, nasa great trial of affliction sila, nagbigay sila. Anong dahilan? Ito, dahilan nila eh. Yung willingness. Ayan. Kahit marami kang pera, kung hindi ka willing, hindi ka pa rin magta-tithes. Kahit wala kang pera, kung willing ka, magta-tithes ka. Gagawa ka ng paraan. Yung bang sasabihin mo, Sir Jonathan, kahit gipit ako, magta-tithes pa rin ako. Hindi yung lagi nangangatwiran, ano, pastor, magpe-first fruit tayo. Pastor, natapat. Ang daming gastos. Galing naman. Pang ilang taon na natin ng first fruit, laging ganyan ang sinasabi mo, laging natapat. Galing. Galing tumiming Laging natatapat. Pastor, natapat daw na walang-wala kailan ba natapat na meron ka? Hindi tayo makakaraos pag puro ganun ang katwiran natin. Magiging sugahan lang yung lote ron. Ang mga magsisimba ron, mga kambing. Abay, wag naman patagalin na puro, di ba, yung mga kambing, mga pato lang ang nandoon. Tapos may mga alupong pa nga doon eh. Abay, tayo naman na magsimba doon, di ba? Huwag natin patagalin, amen? They were willing of themselves. Kaya higit pa yung naibigay nila willingness. Say it with me, willingness. Yan ang mahalaga. Willingness. Yung ikay willing. Okay. Nasaan na tayo? Yan nga, all the tithes. Na-discuss na natin ito. Mali talaga timing ko eh. Okay, saan? Okay. That there may be meat in my house. Anong dahilan kung bakit tayo magta-tithes? Para may pagkain sa kanyang tahanan. Okay. Pero ako kwento sa inyo. Kailan mo ba? Okay. No, ako po'y magsimula dito. Ang kotse ko, BMW. Naalala niyo yan pag binibisita kayo nung araw? Naka-BMW ako. Hindi niyo na maalala. Lalo na yung mga pioneering. Di ba, Ate Genevieve, pag bubisita ko sa inyo, naka-BMW ako. Sister Nora, anong BMW? By means of walking. By means of walking. Mahirap talaga, di ba, Joy? Alala mo yan, nagdadala pa kayo ng mga kung ano. Si Mami nga, binigyan ako ng kalan, ganyan, ganito. Mahirap magsimula kasi hindi pa kayo marunong mag-tithes nun eh. Kaya wala talagang pagkain. Literal na walang meat, Brother Jaime, puro gulay, sardinas at saka noodles. Talagang literal na walang meat, di ba? Walang baboy at saka Talagang literal. Mahirap ang buhay. Napakahirap po. Okay magsimula. Pero nang medyo natuto ng konti magbigay, na yung 20 pesos, compulsory ba yan? Ganun. Pero natuto ng konti. Ayun, medyo umasenso ng konti. Nagkaroon ako ng BTEC. Ayun. Alam niyo na yung BTEC, di ba? Honda BTEC. Bitikleta. Oh, yan. Okay, meron ko kwento sa inyo. Meron pong isang pastor. Dynamic preacher, sir. Bombastic. Talagang sumisigaw.
mag-preach, talagang alive na alive, walang natutulog, walang humihikaw, talagang alive na alive, ang presensya ng simbahan. Kagaganon niya. Yung sapatos, bumuka. Kasi, Sir Junel, nabili niya yon sa SN. Kinapos dapat SM yun kulang ang budget. SN lang. No? Bumuka. Siyempre, yung mga nasa unahan, yan ang mga coach ng pastor yung mga nasa unahan. Yan yung mga, yung laway mo, pastor. Sila yung taga ganun Sabi ng mga nasa harapan, bumuka. Napansin ngayon ng pastor, bumuka nga. Sabi ng pastor, let's bow our head and close our eyes. Joke yun, hindi niya nakuha. Para hindi na lumakita, di ba? Okay. Ginawa nung nasa harapan, sinamantala habang nagpipray, dinikitan. Nung natapos na mag-pray yung pastor, kaya lang problema, hindi pa nakadikit. Kaya dinidinan ngayon ng pastor. Di ba ganyan mga pandikit, hindi kagad dumidikit? Lalo rugby, sir. Kailangan mo pa yung dikitan. Nag-preach uli siya. Kayo mga kapatid, kailangan kayo maglingkod sa Panginoong Diyos. Ayan. After the preaching, bumaba siya. May sumalubong sa kanya na incheck. Incheck. Negosyante, mayaman. Sabi ng incheck, Pastor, ako, blessed preaching mo. Pero hindi good, bukas sapatos, Pastor. Wala, ginawa ng incheck. Mayaman Humugot ng makapal na pera. Kapal. Sabi ng pastor, praise God. Amen, hallelujah. Kapal. Sa sobrang kapal kay Celso, may lastiko. Pinitik ngayon yung lastiko. Goma. Pak. Amen, tala sabi ng pastor. Yan, magbibilang na. Kinuha yung lastiko. Eto, pastor, tali mo. Ala, talaga itong mga ito, mga tsekwa, Ayaw maisahan, Okay. Listen carefully. Sa 18 years ko na pagpapastor, ang dami kong pastor na nakita na talagang kalunos-lunos ang kanilang sitwasyon. Kaya nga tayo mga kapatid, nagtayo ng pastor champion. Para nang sa gayon, may pagkain sa bahay ng Diyos. Kung minsan, ang ulam ng miyembro, pork chop, si pastor, ketchup. Ang ulam ng miyembro, fish fillet, si pastor, fish din, fish ball. Diba? Are you there? Nakakaawa. Tignan niyo yung mga simbahan na hindi matutong magbigay. Nag-iisa na lang yung electric fan dahil pagod na, nakayuko na, di ba ganyan? Nilalagyan na lang ng tukod ng hawakan ng tambo. Nakita niyo yan? Tapos yung electric fan na yon, buhat pa na magsimula ang gawain. 20 years ago, electric fan na siya. At yun donate pa ni Kapitan. At hindi doon kuminsan natatapos ang serbisyo ng electric pan na yun. Pagkatapos ng worship, iuwi pa yun ni pastor. Kasi si pastor walang electric pan. Sabi ng electric pan, pagod na ako. Wala ba akong kapalitan? Kapag hindi natuto ang church magbigay ng tithes and offering, gutom ang gawain ng Diyos. Kalunos-lunos at hindi maganda ang magiging gawain ng Panginoon. Okay. Meron ako i-share sa inyo. The 12 tribes of Israel. Ganito po yan. Are you with me? Are you with me? Kinausap ni Jacob yung mga anak niya. 12 ito Hindi kabilang si Dina kasi si Dina babae yun Sabi ni Jacob sa 11,
kayong 11, pamamanahan ko kayo ng lupa para pagtamnan nyo. Kasi yun ang kabuhayan nila, lupa eh. Kayong 11, pamamanahan ko kayo lahat ng lupa para meron kayong pagkakitaan. Pero ikaw, Levi, hindi kita pamamanahan ng lupa. Mag-aasikaso ka lang ng ng simbahan. Ang tatrabahuhin mo lang, yung pag-worship, yung pag-offer, yun lang. Sabi niya ganoon. Ano sinabi ni Levi? Ito, ano tawag doon? Narration ko na lang ito. Wala kayong mababasa sa Bible na ganito. Pero gusto kong maipakita sa inyo yung puntos. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi ni Levi, ganun po ba tayo? Yung kapatid kong 11, meron lahat silang sasakahin. Tapos kami, wala. Tay, sabi niya ganun, baka pwede pong pamanahan niyo na rin kami ng lupa. Bakit anak? Kayo nga mag-aasikaso. At magta-tithe sila. Para meron kayong pagkain. Yung 11 kapatid mo, magsasakat, magta-tithe sila. Kahit na tayo, sabi ganoon. Pamanahan mo kami ng lote. Bakit anak? Magta-tithe nga sila. Yung 10% ng kanilang ani, ibibigay sa inyo. Hindi kayo magugutom. Kahit na tayo, pamanahan niyo po kami. Bakit nga anak? Bakit? Tay, kabisado ko po yung mga kapatid kong ito. Hindi yan mag-tithes. Gutom po kami. Are you with me? Kami mga pastor, hindi nila maiwasan at hindi natin sila masisisi na magtrabaho. Humihingi sila ng part na lote. Magtrabaho na lang kami para masustinahan ang aming pagpapastor. Are you listening? And praise God, ang Berean natuto na magbigay. Ako po ay bumili ng gamit panggupit, hindi para kumita ng pera. Para makatulong sa walang pampagupit. Ano mga mananampalataya. Amen? Ngayon, kung i-kick out nyo ako, dito sa Berean, gagamitin ko yan para kumita ng pera. Are you with me? Nang merong pagkain sa aming bahay. Here's the truth. Magkano may iwan kay Reuben? 90%. Kay Simeon, 90%. Kay Benjamin, 90%. Si Lester, yung 11, tigig magkakano sila? 90%. Kay Levi, ilan? 110%. Yon ang kaisipan ng langit. Na dapat mas maalwan ang buhay ng lingkod ng Diyos. Sino sa inyo dito tanggap ang ganong katotohanan? Hindi yung pag may nakita, uy, nakaginto ah. Lubulungkot kapag may nakikita sa, kaya po ba yan? Ang kaisipan ng langit, dapat maayos ang kalalagayan ng lingkod ng Diyos. Yan ang kaisipan ng langit. Kasi kung minsan nga, nabalaho tayo sa kaisipan ng lupa. Na kapag ka ang pastor ay hirap na hirap, wow, nakakabless naman si pastor. Grabing mag-sacrifice talaga, living by faith talaga. Yung hindi mapag-aral ni pastor yung anak niya, grabe talaga. Galing sa contentment ng pastor namin, nakakabless. Wow, I'm so very blessed. Amen. Yung lumang-luma ang sapatos, grabe talaga ang faith ng pastor namin. Talagang kontentong-kontento sa buhay. Praise God, amen. Yon. Kaisipan ng lupa yun. Are you with me? Ang kaisipan ng langit, ang tatrabahuhin nyo lang Levi, ang gawain ng simbahan, at mayroong susuporta sa inyo. Dahil ang gawaing simbahan, ang pinakamahalaga na trabaho sa balat ng lupa.
Tignan niyo yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Sinisira ang buhay. Saan? Sa shabu. Sa pambababae. Are you with me? Sa bisyo. Kung sino pa kuminsan ang may trabaho ng mga anak, siya pa yung laging galit para hindi mahingahan. Okay yan? Kung sino yung malaki sumahod, siya lang laging parang galit para hindi mahingaan. Tingnan yung mga ugali ng tao, di ba? Pero ang tao pag nakakilala sa Panginoon, nagbabago ang buhay. Yan ang pinakamahalagang gawain sa balat ng lupa, yung gawain ng Panginoon. Dahil ang gawain ng Panginoon, babaguhin ang buhay mo sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Yan ang eternal value. Okay. That there be meat in my house. And then, anong sabi? Prove me now. Subukan nyo ako. Alam niyo po ba yung challenge ng Panginoon ito? Ito yan eh. Ang challenge ng Panginoon, subukan natin yung kanyang generosity. Di ba may mga tao mayayabang? Lalo na kung may iyayabang. Di po ba? Yan lang ba kaya mong ibigay? Ako, kaya kong ibigay ganito. Ganito po yung challenge ng Panginoon. Subukan ninyo ako. I-challenge niyo ang aking generosity. Gaano ba ako ka-generous? Gaano ba ako mapagbigay? Subukan niyo ako. Amen? Ang sabi ng Panginoon, now, not next year, not tomorrow, not next month, but ano po? Now. Say it with me. Now. Subukan mo ngayon ang Panginoon. Nasubukan niyo na ba ang Panginoon kung gaano ka-generous? Kung paano magbuhos ang Diyos ng pagpapala? Kina-challenge ng Diyos eh. Parang yung mayabang na matapang. Matapang daw siya eh. O, lumabas ang matapang. May lumabas, mas malaki sa kanya, makisig, may itak. Sabi gano'n, dalawa na tayo. Hindi naman pala kaya yung pagyayabang niya. Ang Diyos, hindi naman yabang ito eh, kakayanan ito eh. Ang Diyos pag naghamon, kaya niya. Marami na ako narinig na ganyan, Brother Jonathan eh. Sabi niya, Pastor, pag nagkatrabaho ako, kumanda ka. Galing mong hamon, ano? Ayun, nagkatrabaho, nawala na. Ayun, yun sinasabi natin. Ganun ang tao pag nanghamon. Hanggang hamon lang hindi ginagawa. Pero ang Diyos pag nanghamon, sigurado, gagawin niya. Ano gagawin niya? Alam niyo po ba yung salita nito? I will not open you the windows of heaven. The windows of heaven, sa ibang Greek, o sa Greek word, floodgate. Pag sinabing floodgate, parang sa dam. Kapag binuksan mo yung floodgate ng dam, buhos talaga yung blessing. Buhos talaga yung blessing. Ragasa talaga kung nagtatize ka sa lahat ng bagay. Amen? Baka may namimiss ka kasi na hindi na itatize, kaya hindi bumubuhos ng ganon. Okay niyo po, kaya nga sabi ko sa inyo, mag-realize muna tayo. Kasi tuto pa rin talaga ito ng Diyos. Okay, windows of heaven, that there shall not be room enough to receive it. Naranasan niyo na po ba na nung i-bless kayo ng Panginoon, hindi na magkasya sa wallet mo yung blessing? Yung iniipit mo na lang doon sa aparador, sa damitan, sa sobrang dami. Tapos yung coin purse mo, sa sobrang dami, sa angkal siya, kay Piggy. Sabi ng Bible, sino gustong ganyan? Yung wala kang sukat paglagyan. Yung bang wallet mo, sinisiksik mo na doon yung 3 ulo, hindi talaga kasya. Sa dami, pag iginanon mo, ayaw ng, di ba, sa sobrang, hindi, ayaw ng bumuloktot na ganon. Yung kartumineda mo, talagang punong-puno. Sino gusto maranas ng ganon? Hindi po ito bole. Gagawin ito ng Diyos. Dagsa. Yung bang pag-iinginanon mo yung wallet mo dito, talagang umbok na umbok, mga 3 tangkal. 3 tangkal. Ano yung nasabitan mo? Wallet. Tapos pag gaganon mo yung bag mo, patete, sandali, pakitulungan ako. Kasi 15 cellphone yung nasa loob.
Yung isa, ginagamit kay pre number 1. Walang lugar, no room enough to receive it. No room. Pangako yan ng Panginoong Diyos. Prove me now. Puno lahat yan. Okay, dito tayo magtatapos. Parang gusto na umuwi eh. Dito tayo magtatapos. Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? Ang failure, predictable. Ang success, predictable. Hindi yan yung alatsamba. Pwedeng i-predict ang success at pwede rin i-predict ang failure. Anong sabi ng Panginoon? If you obey me, I will bless you. Predictable ang success? Yes. If you disobey me, pag hindi mo ako sinunod, I will curse you. Predictable ang failure? Yes. Hindi yan tsamba. Ang Kristiyano, hindi tayo dito nabubuhay ng tsamba-tsamba, tsamba-tsamba. Hindi po tayo mabubuhay ng ganun. Ang buhay natin, laging predictable. It's either nag-o-obey ka, predictable ang success, or ikay nagdi-disobey, predictable ang failure mo. Listen carefully. Tignan nyo yung mga Kristiyanong nag-backslide. Ipipredict mo, failure eh. Wala pong nag-backslide at nung siya'y mag-backslide at sumisid sa kasalanan, magpapatotoo pa. Alam niyo po ba mga kapatid, nung ako po yung mag-backslide at sumisid sa lahat ng kasalanan, ito po, naging matagumpay po buhay ko. Meron bang ganon? Wala po. Do you remember prodigal son? Nung lumayo sa tatay niya, rich kid dito ha, nung lumayo, naghirap, nakikihati sa pagkain ng baboy. Lumayo sa tatay niya eh. Lumayo sa kalooban ng tatay niya eh. Lumayo sa kalooban ng Diyos. Failure. Predictable? Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto ko lahat ng taga-Berean maging successful. Listen carefully. Yung anak niyo, gusto niyo bang maging successful? Huwag alatsamba gawin nyo. Dapat predictable. Paano nyo magiging masisecure, magiging successful anak nyo? Turuan nyo pong sumunod sa Diyos. Yan ay turo nyo sa mga anak nyo. Pag natutong sumunod sa Diyos, may pangako ang Diyos, if you obey me, I will bless you. I will bless you. Amen? Kaya yung mga may anak na, i-predict nyo ang future ng anak nyo. Lord, magiging successful si Ella dahil tuturuan ko siyang sumunod sa inyo. Lord, magiging successful si Thea dahil tuturuan ko siya ng Proverbs 22, verse 6. Magiging successful si Dea dahil tuturuan ko siya, Panginoon, na sumunod sa inyo. Hindi tayo alatsamba. Amen? Si Ochi, ang kambal ni Sister Divine, kaya nating i-predict. Pero pag hindi nyo tinuruan mga anak nyo, predictable din ang failure. Failure. Meron pong tatlong bagay na nangyayari sa tao. People live by their emotion, people live by estimation, and people live by principle. Dito po ako magwawakas. Ano po ito, Pastor? Maraming tao nabubuhay sa emotion. Halimbawa, ngayong umaga, feeling mo ayaw mo mag-tithes and offering. Hindi mangyayari sa'yo na bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit. Predictable ang future mo. Failure ka. Pag ang pinagana mo, emotion. Another thing, many people live by estimation. Yung bang, nako pastor, bakod pa lang ng church, hindi na natin kaya. Wala na tayo doon. Alam niyo ito panghuli, live by principle. Ako bilang pastor niyo, sinisikap ko sa biyaya ng Diyos na mamuhay hindi ng emosyon, hindi ng estimation, sinisikap kong mabuhay sa principle.
Meron akong principle. Ano yung principle ko? Yung Word of God. Ano nakalagay sa Bible? I will build my church. Ang prinsipyo ko, ang salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos, ang sinasabi, i-build niya ang church. Hindi sinabi ng Diyos, I will destroy my church. Do you remember? O hindi mo nare-remember? Siguro mare-remember mo. Ganito po yon. Nung tayo po ay pinaharam ni Ate Cora ng bahay niya, pinahiram sa atin itong lote. Wala naman pong may trabaho nun eh. Kung mabubuhay ako sa emosyon, nakakaawa sila. Kung magkakaroon pa kami ng first fruit, mahihirap sila. Pag tinuos ko ang kinikita ng mga miyembro, ay hindi kaya. Pero ang pastor nyo nabuhay sa principle. The Lord will provide. Meron tayong ano ngayon? Building. Alam niyo po ba, May ipinatayo ito after ng election. Akala ng mga kapitbahay natin, kasi alam nila buhay natin dyan sa kabila, ilan lang tayo eh. Akala ng mga kapitbahay natin, galing sa kandidato. Hindi po. Ito po'y galing sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ayoko po, I hate estimation. Yung estimation, nagagamit yan kapag may estimate ka. Pero sa gawain ng Panginoon, I hate estimation. Yung tutusin mo, naku po, pastor, bakit pa lang di na natin kaya yan? Wala tayong patutunguhan pagka nabuhay tayo sa estimation. Kailangan po mabuhay tayo saan? Principle ng God's Word. Amen? Okay, here's the verse. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Itong prinsipyong ito, huwag maalis sa'yo. Amen? Meditate day and night. Ano ang predictable? Good what? Ayun. Success. Pag ito ang pinamumuhay mo, ang prinsipyong ito, predictable ang future mo, good success. Tigilan yung estimation. Tigilan ang calculation. Hindi yan nakakatulong. Mamuhay tayo sa prinsipyo ng Biblia. Pastor, ba't ba naman yung papinili yung lote? Napakalayo. That is emotion. Nakakapagod maglakad. Ano blessing ngayon? Marami na pong nagkakasasakyan sa atin. Hinanda tayo sa Diyos ng Diyos sa malayong lugar. Live by God's principle. Ano pa prinsipyo ng Bible? Hasik ka ng konti, aani ka ng konti. Sir Jonathan, ang paghagasik ng konti, hindi nakapagod yan. Isang pitak lang hasikan mo. Hindi nakapagod yan. Maghasik ka ng marami, aani ka ng ano? Marami. Ang paghasik ng marami, isang hektarya, mahirap yon. Pero isang bagay ang tiyak, marami ang iyong ano? Aanihin. Kung ang prinsipyo mo ay salita ng Diyos, naghasik ka ng marami, predictable ang future mo. Marami kang ano? Aanihin. Are you with me? Dapat ganun. Oo, tama yan. Pax yan. Ganito lang ang ating income. Pax yan. Ganyan, totoo yan. Pero anong prinsipyo ng Bible? Ito ang mas tama. Amen? Okay. Kaya mamaya magpe-first fruit tayo. Huwag niyo pong tipirin ng Diyos. Hindi madaling mag-commit ng marami. Pero siguradong aani ka ng marami. Ano pa? Mag-first fruit kayo, sabi ng Bible. Ano? Plenty. Ano pa? Mag-first fruit kayo, ano sabi ng Bible? Ang blessing, tatahan sa inyong bahay. O, sino sa inyo gustong tumahan ng pagpapala? Taas ang kamay. Okay. Baba po. Maraming Kristiyano gusto request, pero ayaw ng requirements. Lord, i-bless mo ako. Lord, i-bless mo ako. Pagpalain niyo, Panginoon. Bigyan niyo ako ng ganito, ganyan. Pero ayaw ng requirements. Anong requirements? First, fruit. Tatahan sa iyo ang pagpapala. Blessing will come into your house. Nung tayo po ay mag-first fruit, ano nangyari sa mga buhay natin? Magbalik tanaw tayo. May mga nakapagtayo ng bahay. May mga nakabili ng sasakyan.
Totoo po ang sabi ng Bible, tatahan ang pagpapala sa bahay mo. Iba na wala ng trabaho, pero bread talk pa. Wala pang trabaho yan, ha? Ano ba yun? Dunkin mo yan? Ano yung, ano na yun? Shake? Ano yun, sir? O yun na yun. Mas masarap pala yun, ano? Kesa doon sa akin, hindi. Mas masarap pala yun. Mananahan. Ang problema natin, hello? Magsipagsisi na po tayo at magsipagbago ng iniisip. Magsipagbago ng iniisip. Ikaw susunod na preacher. Nehemiah 10. Kailan ba dapat nagpe-first fruit? Year by year. Kaya wag na kayo nagugulat. Year by year yan. Okay. Huli na. Ito na. Finally. Sino sa inyo ang kabisado ang monthly income? Sana mamaya hindi mo makalimutan. Ganyan tayo, di ba? Biglang nagka-amnesia, no? Magsusulat na. In pa, kapatid, alam mo kung kailan kinakaltasan. Ang gagawin natin, wag yung kaltas, yung may kaltas, kung hindi yung buo. In fact, ito pa, nag-a-apply ka pa nga lang eh. Gusto mo na kagad malaman kung magkano. Okay. Panghuli. Ang dami kong panghuli, ano? Panghuli. Sa mga mag-uusap, remember Ananias and Sapphira. Lalo na sa couple. Pag-uusapan nyo yan eh. Maging guideline sa inyo si Ananias at si Sapphira. Nung mag-usap na si Ananias at si Sapphira, lahat ng pagpapababa ng kanilang commitment ginawa hanggang sila'y mag-sinungaling. Ayan. Delikado yan. Tingnan mo, mister mo, misis mo. Oy. Pag nag-usap ang mag-asawa ko minsan, dinudoktor ang kanilang income. Tatanayin ko kayo, napakinabangan ba ng mag-asawa yung ipinagdamot nila sa Diyos? Hindi po. Kapatid, baka hindi mo rin pakinabangan yung mga ipinagdadamot mo sa Diyos. Mag-usap kayo ng ganito, mahal, maging honest po, huwag dishonest. Amen? Kasi alam ng Holy Spirit yan. Na-dishonest itong si Ananias at Sapphira. Hindi talaga yung totoong income nila. Nagoyo ba nila Diyos? Hindi natin magogoyo ang Diyos. Maglista kayo, honestly, kung magkano talaga yan. Ito ang sad story. Ang manager ng bangko alam ang inyong account. Pero ang pastor nyo hindi alam. Ako'y natutuwa, Pastor Joseph. Yung mga miyembro nila, alam ang account ng pastor nila. They are transparent. Hindi naman hihingin yan eh. Amen? Para tulungan kang maging honest. Hindi yung tago ka ng tago ng iyong biyayang tinatanggap sa Diyos. Tapos lahat ng pagpapababa, paglistahan na, ginagawa mo. Huwag ganon. Gusto ko kayo pong maging successful. Amen? At mamuhay tayo sa prinsipyo ng Bible. At ang prinsipyo ng Bible, gusto ng Diyos honest. At yung lahat ng pangako ng Diyos, gagawin niya sa mga honest. Amen? Huling-huli na talaga. Pag sinabi ng teacher, get 1/4 sheet of paper, 1/2 ba kukunin natin? Nung araw, kapag 1 whole na ganoon, di-divide namin sa 4 yan. 4, 1/4 eh. Hapon pa naman, Sir Jonathan, nagpapa-exam yung teacher namin. Yung bang nakakain ka ng recess, ng tanghalian, wala lang kang baon na toothbrush noon. Tapos bibilaga, tapos ipapasa. Kung uso COVID noon, ako, hawaan ka agad. Okay. Pag sinabi ng teacher, write your name. Pangalan ba ng katabi mo isusulat mo? Hindi.
Pag sinabi ng teacher, ang isasagot nyo lang, Lester, mga estudyante ko, true or false, sasagot ka ba ng maybe? Or hindi sigurado? Or I don't know? Hindi. Listen carefully. Tinuruan tayo from elementary, high school, na college, na sumunod sa instruction ng authority. Ang tanong, natuto ka ba? Magpe-first foot po tayo. Write your name. The amount. And then, signature. Tapos. Organize. Uniform. Mas maganda. May unity. Mas maganda. Are you with me? Yun ang gagawin natin. Tayong lahat, tayo manalangin. Salamat po sa mensahe niyo, Panginoon. Hindi na po kami mga baby Christian dito. Kami po ay mga lumalago na. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa correction, sa rebuke. Kailangan po namin ng mapapait na sangkap para lalo kaming sumigla. At lalo kaming gumaling sa aming mga sakit. Pangunahan at gabayan kami, Panginoon, sa aming gagawin para sa aming building project. For your glory and honor, Panginoon, na makita ng mga tao na kapaligid sa amin, na buhay kayo ng Diyos, na kaya niyong magpala sa mga simpleng tao na katulad namin. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Salamat po. Birian, kinausap ko ba ng Panginoon? Be honest. Huwag niyo nang pag-usapan para bawasan. Hindi niyo maanong Diyos. Hindi natin Be honest to the Lord. At kung kinausap ka ng Panginoon, come on, you kneel down sa kinaupan mo. You pray to the Lord. Yung mga pagkukulang natin, sabi ng Bible, kung ano ang pinagkasunduan sa church, i-honor sa langit. Ganoong kalupit ang Diyos. Kung ano ang pagdidesisyonan ng Berean Bible Baptist Church, i-honor sa langit. Nag-decide tayo ngayon na magko-commitment tayo for building, for His glory. Ngayon, ino-honor ito ng Diyos. Iginagalang ng Diyos. At kung ito'y ginagalang ng Diyos, kapatid, igalang din natin. Mag-submit tayo, mag-obey tayo. There is no other way but to trust and obey. Huwag tayong mabuhay sa emosyon. Ang Ama at Tayo sa God's principle. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Building project, all this building project will added unto us. Unto us. He is able. She is able. Just trust Him. Just obey Him. Just submit to Him. At lahat ng nakasulat na ito na pangako, ibubuhos niya sa atin. Masarap na lang nasa bahay, pinipirmisan tayo ng blessing. Ang nakapirmis sa bahay, blessing. Hindi sumpa. Blessing. Let's do the requirements. Let's fill up the requirements. O Diyos, pagpalain niyo ang bawat nakaluhod. Kaya mag-bless sa puso nila at sa gagawin namin. In Jesus' name we pray. Amen.